Namalengke kami kanina at bumili nga ako ng mga sangkap para sa lumpiang Shanghai. Meron pa kasi kaming natirang konting wrapper sa rep at para hindi nga masayang ay naisipan ko na nga lang maglumpiang Shanghai ngayon. Medyo tinanghali na din kasi kami sa pamamalengke at etong ang lumpiang Shanghai ay mabilis nga lang din gawin at lutuin. Magluluto nga lang ako ng mga 8 piraso dyan para sa ulamin namin at itatabi ko nga muna yung iba. Dito ko nga ilalagay sa may Tupperware yung mga may babalot ko at saka ko nga ilalagay sa may freezer. Hindi naman din karamihan tong magagawa ko na Shanghai pero sobra-sobra naman din kasi para sa aming dalawa kung lulutuin lahat. Kaya naman itatabi ko muna para may ulam kami sa ibang araw. Fast forward, natapos na nga ako sa pagbabalot at heto nga lahat ng nagawa ko. At heto nga meron pang natira pero naubos na nga yung lumpia wrapper. Kaya naman itatabi ko muna to at naisip ko nga susubukan kong gawing burger patty bukas. At pagkatapos naman yung asawa ko na nga yung magluluto ng mga lumpiang Shanghai at ako nga asikasuhin ko naman tong manok na nabili namin. Inuna ko na din kasi talaga yung lumpiang Shanghai para makakain nga din kami kaagad. Bumili nga lang din ako ng 1 kilong manok para may ulam din kami sa mga susunod na araw. Hindi na nga ako bumili pa ng mga pangsahog dito dahil hindi ko nga alam kung anong luto yung gagawin ko dito. Ang hirap din kasi mag-isip ng mga uulamin sa araw-araw at sigurado nga ako na nakarelate din kayo. Marami pa din naman kasing pwedeng gawin dito sa manok kahit nga hindi ako nakabili ng mga gulay na pangsahog. Madalas nga kapag ganito, adobo or fried chicken nga yung naiisip kong luto dito. At ganito nga pala lagi yung ginagawa ko kapag mag-i-stack ako ng karne sa ref. Inihiwa ko na nga muna at saka ko nga yan paparte-partihin. At flex ko nga lang din sa inyo tong panghasa ko ng kutsilyo na sobrang effective at ang daling gamitin. At pagkatapos ko nga sa paghihiwa, hiugasan ko nga lang to ulit bago ko partihan at ilagay sa plastic. Hinahati ko nga to at pinaplastic na kaagad para kapag magluluto nga ako, hindi na nga kailangang i-defrost pa lahat tong manok. 6 na hiwa nga yung una kong ilalagay dito sa may plastic. At pagkatapos maghihiwalay nga din ako ng 2 hiwa para pang sahog kapag may naisipan akong iluto. At heto namang natira, bigla akong naisip na mag-chicken barbecue bukas kaya naman imamarinate ko na to ngayon. Una nga ay naglagay ako ng paprika powder at isinunod ko na nga yung pamintang pino. Sunod naman ay maglalagay nga din ako ng cayenne pepper para may konting anghang. Pareho din kasi kaming mahilig ng asawa ko sa maanghang. Maglalagay nga din ako ng konting toyo. At syempre maglalagay nga din ako ng ketchup. Konti na nga lang tong ketchup namin at ang ginawa ko nga ay nilagyan ko ng konting tubig. At pagkatapos maglalagay nga din ako ng brown sugar at konting seasoning mix. Ito ang ginawa kong timplay kung ano nga lang yung meron kami dito sa bahay. Kami lang din naman yung kakain neto at mukhang magiging masarap din naman to pag naluto na. At naisip ko nga nalagyan ng hiwa tong mga chicken natin para mas ma-absorb ng manok etong marinade na ginawa natin at maging mas malasa. Fast forward, nalagyan ko na nga ng hiwa tong mga manok at ilalagay ko na nga dito sa may Tupperware. Ilalagay ko na nga to sa may freezer at bukas ko na nga to lulutuin or baka sa 1 araw na lang. Masarap din naman kasi to kapag na-marinate ng matagal. At ayan nga, syempre ibubuhos ko pa nga yan para mas maging malasa yung chicken barbecue natin. At heto nga, tatakpan ko na para may lagay na nga sa may freezer. At tignan nyo naman yung freezer namin, puro mga pinaglagyan ng ice cream ang nandyan. Pero ni isa nga dyan ay wala ngang laman na ice cream. Ganyan nga kasi talaga yung ginagawa ko dahil ayoko nga na naghahalo-halo yung amoy ng karne at isda. O siya, see you sa next vlog. Thank you for watching. Follow for more.